Mga kababayan, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang naganap. Posible nga ba talaga ang ganitong pangyayari? 15 taon na akong nagtatrabaho bilang isang interpreter. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan ko ang isang bagay na tulad nito. Isang grupo ng 16 sa mga pinakatanyag na negosyante mula sa Czech Republic ang lulan ng isang chartered na eroplano patungo sa isang investment seminar sa Vietnam. Ito ay isang espesyal na delegasyon na pinangungunahan ng chairman ng pinakamalaking paggawaan ng serbesa sa bansa kasama ang mga tagapagtatag ng mga kilalang kumpanya. Ngunit dahil sa isang biglaang technical problem, napilitan silang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas at doon nagsimula ang isang serye ng mga hindi inaasahang pangyayari. Alam nyo ba? Ang mga negosyanteng ito na buong buhay ay nakatuon lamang sa pagnenegosyo sa Europa ay natulala ilang minuto lamang matapos tumapak sa lupain ng Pilipinas mula sa kanilang nakagugulat na karanasan sa paliparan sa hindi kapanipaniwalang sistema ng pamamahala na kanilang nasaksihan hanggang sa kahangahangang dedikasyon sa trabaho ng mga manggagawang kanilang nakasalamuha sa syudad. Maituturing pa ba nating isang developed country ang Czech Republic? Nakakahiya kung ikukumpara sa Pilipinas, sabi ng isang 67 taong gulang na bigatin sa industriya ng konstruksyon sa Czech sa mga mamamahayag sa kanilang bansa. Ang nakagigimbal na pahayag na ito ay yumanig sa buong komunidad ng negosyo sa Czech. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas? Paano nasabi ng mga taong ito na buong buhay ay ipinagmalaki na ang Europa ang pinakamahusay sa lahat, ang mga salitang iyon? Ito ang aking isasalaysay ngayon. Ang tala ng 4 na kahangahangang araw na personal kong nasaksihan bilang kanilang interpreter sa loob ng 15 taon. Ako si Maria Santos, isang interpreter na nagtatrabaho sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic sa loob ng 15 taon. Nakabase ako sa Charles University sa Prague at naglakbay na sa buong mundo, nagbibigay serbisyo sa maraming kumpanyang Czech. Ngunit ang karanasang iyon noong nakaraang taglaga sa NAA ay nananatiling pinakatumatak sa aking buong karera. Ang mga kliyente namin noong araw na iyon ay mga espesyal na panauhin mula sa Czech Republic. 16 na mga haligi ng industriya, kabilang si Mr. Jan Novak, ang chairman ng Pilsner Urquell Brewery, si Mr. Petros Svoboda, ang tagapagtatag ng Bohemian Crystal Glass, at si Mr. Miroslav Havel, presidente ng Prague Industrial Association. Lahat sila ay nasa edad 65 hanggang 78 at lulan ng isang chartered na eroplano para sa isang investment seminar sa Vietnam. Ang orihinal na destinasyon ay Ho Chi Minh City sa Vietnam para sa isang linggong pag-aaral sa Southeast Asia Investment Seminar. Para sa akin, na karaniwang humahawak lamang ng mga flight sa loob ng Europa at Middle East, ang long-haul charter flight na ito ay isang espesyal na karanasan. Maging ang mga kliyente, na karamihan ay may sariling private jet, ay nagsabing bihira silang gumamit ng commercial flights. Sa simula, ang lahat ay maayos. Habang kami ay lumilipad mula Prague, patawid ng Russia at papuntang Siberia, ang mga kliyente ay nakikipagkwentuhan ng may kasabikan tungkol sa mga bagong investment opportunities sa Vietnam. Ipinagmalaki pa ni Chairman Novak na ito na ang kanyang 30 taon ng paglalakbay sa ibang bansa para sa negosyo. Nagsimula ang problema habang papalapit kami sa Timog Silangang Asya. Isang emergency announcement ang ginawa ng kapitan. Nagkaroon daw ng system malfunction at may depektong natagpuan sa isang bahagi ng makina. Nagkaroon ng emergency meeting ang kapitan at co-pilot at nagsimulang maghanap ng alternatibong paliparan, itinuring na mapanganib ang pagpapatuloy sa Vietnam. Matapos pag-aralan ng ilang opsyon, ang pinakaligtas at pinakamaaasahang lugar ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, Pilipinas. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon sa mga kliyente, hindi nila maitago ang kanilang pag-aalala. Karamihan sa kanila ay alam lamang ang Pilipinas sa pangalan. Bagamat may kaunti silang interes sa kultura ng China, para sa kanila, ang Pilipinas ay isa lamang sa mga karatig bansa nito. Ang ilan pa nga ay nag-alala tungkol sa kaligtasan dahil napagkakamalan itong ibang bansa sa Asya. Habang papunta kami sa Naya, nagsimula na rin kaming mga interpreter na kabahan. Nag-aalala kami sa mga prosesong kailangan gawin dahil sa biglaang pagbabago ng destinasyon at sa pangangalaga sa mga kliyente. Lalo na't mga VIP ang aming kasama, mabigat sa aming dibdib ang posibilidad na magkaroon sila ng anumang abala. Ang language barrier
at ang paghahanap ng pansamantalang matutuluyan ay malaking alalahanin din. Ngunit, habang papalapit kami sa NAIA, isang sitwasyong taliwas sa aming inaasahan ang nagsimulang maganap. Naramdaman namin ang pagkakaiba mula pa lamang sa komunikasyon sa Air Traffic Control Tower. Kasabay ng malinaw na gabay, may mungkahi na agad na i-activate ang isang special protocol para sa mga pasahero ng chartered flight. Bukod dito, sinabi nilang mayroon silang inihandang ground staff na nakakapagsalita ng Czech. Ang ganitong kabilis na pagtugon ay isang antas na bihirang makita kahit sa mga paliparan ng Prague o Vienna. Karaniwan, sa mga ganitong biglaang sitwasyon, minimal na suporta lamang ang natatanggap, ngunit ang pagtugon ng NAIA ay nasa ibang level. Ang proseso ng paglapag ay kahanga-hanga rin. Ang runway ay nasa perpektong kondisyon at ang gabay mula sa ground control ay tumpak. Ang daan papunta sa gate ay nakahanda na. Para bang isang naka-schedule na flight, lahat ay sistematikong inihanda. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nagsimula pagpasok namin sa airport terminal. Habang papunta sa immigration, ang serbisyo ng mga staff ng paliparan ay kapansin-pansin. Sa kabila ng pagiging isang grupo ng mga dayuhan na biglaang pumasok sa bansa, hindi sila nagpakita ng anumang pag-aaligaga. Sa halip, ginabayan nila kami ng maayos na para bang pinaghandaan na nila ito. Agad silang naghanda ng hiwalay na linya para sa mga may edad na nangangailangan ng wheelchair. Ang pinaka-nakagulat ay ang serbisyo ng interpreter. Mayroon ngang staff na nakakapagsalita ng Czech na naka-assign sa amin na detalyadong inalam ang sitwasyon ng mga kliyente at nag-alok ng pinakamainam na suporta. Si Chairman Novak ay paulit-ulit na humanga. Sinasabing kahit sa Prague Airport ay mahirap makakuha ng ganitong antas ng foreign language support. Lalo siyang humanga sa kung paano dahan-dahan at magalang na ipinaliwanag ang lahat, isinasaalang-alang ang katangian ng mga nakatatandang kliyente. Ang mga proseso ay mabilis din. Walang komplikadong papeles o mahabang paghihintay na aming inaasahan, lahat ay naproseso ng maayos. Ang mga staff ay magiliw na tumulong sa pagpuno ng mga dokumento kaya't wala kaming naramdamang abala dahil sa language barrier. Nag-alok pa sila na tumulong sa pakikipag-ugnayan sa investment seminar sa Vietnam. Ang paggabay para sa pansamantalang tirahan ay perpekto rin. Nagrekomenda sila ng ilang 5-star hotels sa Makati at Bonifacio Global City na may detalyadong paliwanag sa mga katangian at benepisyo ng bawat isa. Para sa mga kliyenteng may layuning pang-negosyo, nagbigay pa sila ng impormasyon tungkol sa mga conference room at secretarial services. Dahil sa kanilang detalyadong serbisyo, ang mga kliyente ay paulit-ulit na tumatango sa pagsang-ayon. Ang sinabi sa akin ni Chairman Novak, paglabas namin ng paliparan ay nananatili pa rin sa aking isipan. 40 taon na akong naglalakbay at gumagamit ng mga paliparan sa buong mundo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito kaperpektong crisis response. Lalo akong humanga sa sistema kung saan lahat ay inihanda ng maaga upang hindi maramdaman ng mga pasahero ang anumang pagkabalisa kahit sa hindi inaasahang sitwasyon. Sa bus papunta sa hotel, habang nakikinig sa usapan ng mga kliyente, nagsimula rin akong magkaroon ng bagong interes sa bansang Pilipinas. Noong oras na iyon, hindi ko pa lubos na naiisip kung gaano kalaki ang magiging epekto ng mga kahanga-hangang karanasang mararanasan nila sa susunod na 4 na araw. Ang unang sorpresa ay nagsimula sa daan papunta sa hotel. Ang tanawin ng Pilipinas mula sa Skyway mula NAIA patungong sentro ng kalakalan ay ganap na nagpabago sa inaasahan ng mga kliyente. Ang laki at kaayusan ng mga gusali at industrial zones sa magkabilang panig ng highway ay nagpatulala sa lahat at sila'y nakadungaw sa mga bintana. Kahit sa Czech Republic, bihira makakita ng ganito kalaki at planadong industrial zone, sabi ni Chairman Novak na may paghanga. Lalo siyang humanga sa sistematikong pagkakaayos ng mga logistics center sa bawat lugar at sa episyenteng koneksyon ng mga kalsada at riles. Si Mr. Svoboda, na 40 taon nang nasa industriya ng logistics, ay nagsabing ang kalidad ng infrastruktura ng logistics na ito ay hindi maikukumpara sa anumang rehiyon sa Europa. Habang papalapit kami sa sentro ng Makati, mas nakamamanghang tanawin ang sumalubong sa amin. Kahit pasado 8:00 na ng gabi, ang mga office building ay maliwanag at maraming tao ang natural na naglalakad sa mga kalye. Si Mr. Havel, ang kinatawan ng Industrial District ng Prague, ay namangha
Ang ganito kasiglang aktibidad sa ekonomiya sa gabi ay bihirang makita kahit sa Czech Republic. Sa pag-check-in sa hotel, naghihintay ang pangalawang sorpresa. Hindi lamang kami binati ng staff sa front desk sa matatas na check, kundi agad din silang nag-alok ng customized na serbisyo. Isinasaalang-alang na ang aming pananatili ay para sa negosyo. Naghanda sila ng mga kwartong madaling ma-access para sa mga may problema sa tuhod at nag-alok ng libreng international calls at services upang mabawasan ang epekto ng pagbabago sa schedule dahil sa problema sa eroplano. Ang pinaka-impresibo ay ang serbisyo ng concierge. Sa kabila ng biglaang pagdating namin sa Pilipinas, agad siyang nagmungkahi ng isang kumpletong schedule para sa susunod na 4 na araw. Para sa mga interesado sa business observation, inirekomenda niya ang pagbisita sa mga pangunahing korporasyon sa Makati. Para sa mga interesado sa pagmamanupaktura, iminungkahi niya ang isang factory tour. Detalyado rin niyang ipinaliwanag ang mga katangian at tagal ng bawat pagbisita. Sa elevator papunta sa aming mga kwarto, habang tinitingnan ko ang mga ekspresyon ng mga kliyente, naramdaman ko ang mabilis na pagbabago ng kanilang pananaw sa Pilipinas. Ang kanilang maingat na ekspresyon sa paliparan ay nawala at napalitan ito ng kuryosidad at pananabik. Kinabukasan, sa almusal sa hotel, nagpatuloy ang pangatlong sorpresa. Bukod sa buffet ng Western food, iba't ibang lutuin mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang pagkaing Pilipino, ay nakahanda. Isinasaalang-alang pa ang kalusugan ng mga negosyante. May mga pagkaing mababa sa asin at kolesterol. Ang serbisyo ng mga staff sa restaurant ay kahanga-hanga rin. Hindi lamang sila umiikot sa bawat mesa upang ipaliwanag ang mga pagkain, kundi nagpapanatili rin sila ng tamang distansya upang hindi mailang ang mga nakatatandang panauhin, ngunit handang tumulong sa anumang sandali. Kahit sa pinakamagandang hotel sa Czech Republic, mahirap makatanggap ng ganito kadetalyadong atensyon, sabi ni Chairman Novak. Pagkatapos ng almusal, habang naglalakad sa paligid, naranasan namin ang ika-4 na sorpresa. Sa paglalakad sa mga kalye ng Bonifacio Global City, napansin naming malalapad at patag ang mga bangketa na nagbibigay daan sa mga nakatatanda na maglakad ng walang abala. Ang mga tactile paving para sa mga may kapansanan sa paningin ay sistematikong naka-install at may mga rampa para sa mga wheelchair sa maraming lugar. Ang mga bench na nakalagay sa iba't ibang bahagi ng kalye ay kapansin-pansin din. Nakapwesto ito sa tamang agwat, kaya't maaari kang umupo anumang oras kapag napagod. Ang mga bench ay may sandalan at armrests na idinisenyo para sa komportableng pamamahinga ng mga nakatatanda. Ang ganitong detalyadong urban design ay isang bagay na dapat tularan ng Czech Republic, sabi ni Mr. Milos, ang Pangulo ng Prague Chamber of Commerce. Pagpasok namin sa isang BGC bus station, naranasan namin ang ika-5 sorpresa. Ang loob ng istasyon ay malinis at moderno, parang isang department store. May mga escalator at elevator sa lahat ng dako na madaling magamit kahit ng mga nakatatandang nahihirapang umakyat at bumaba ng hagdan. Ang mga tactile at voice guidance system sa loob ng elevator ay kumpleto na isinasaalang-alang upang magamit kahit ng mga may kapansanan sa paningin ng mag-isa. Ang pinaka-impresibo sa platform ng bus ay ang disiplina ng mga pasahero. Kahit na rush hour sa umaga at maraming tao, lahat ay nakapila ng maayos. Pagdating ng bus, hinintay nilang makababa ang lahat ng pasahero bago sila sumakay ng maayos. Ang ganitong antas ng civic consciousness ay bihirang makita kahit sa Czech Republic. Ang loob ng bus ay kamangha-mangha rin. Maluluwag at komportable ang mga upuan. At ang mga handrail ay may iba't ibang taas para magamit ng ligtas ng mga taong may iba't ibang tangkad at mga gumagamit ng wheelchair. Ang kalinisan sa loob ay kapansin-pansin din. Walang kahit isang piraso ng basura sa sahig at ang mga upuan ay maayos na pinananatili. Ang pinaka-nakakabagbag damdamin ay ang pagiging maalalahanin ng mga pasahero nang sumakay ang aming mga nakatatandang kliyente. Ang mga nakababatang pasahero ay kusa na nagbigay ng kanilang mga upuan. Hindi ito pilit. Tumayo sila at nag-alok ng upuan na parang ito ang pinaka-natural na bagay na dapat gawin. Si Mr. Svoboda ay naantig sa tanawing iyon. Pagdating namin sa Makati at paglabas sa kalye, naghihintay ang ika-6 na sorpresa, ang laki ng negosyo at ang dami ng mga taong naglalakad sa 10:00 ng umaga ay hindi ka pani-paniwala. Sa kabila ng dami ng tao, ang daloy ay maayos.
Ang kalinisan at mga pasilidad ng lungsod ay kahanga-hanga rin. Lahat ng mga tindahan ay maayos at madaling daanan kahit ng mga wheelchair at stroller. Nagsimula ang tunay na pagkamangha nang bumisita kami sa isang kilalang department store sa Makati. Mula sa sandaling pumasok kami sa Greenbelt, natulala ang mga kliyente. Ito ay hindi lamang isang commercial facility, kundi isang cultural space. Mula sa unang hanggang ika-4 na palapag, bawat isa ay may malinaw na konsepto at ang paglalagay ng mga produkto ay kasing ganda ng isang likhang sining. Ang pinakanakagulat ay ang antas ng serbisyo sa customer. May mga dalubhasang concierge sa bawat palapag na nakakaunawa sa mga pangangailangan ng bawat customer at nagmumungkahi ng pinakamainam na produkto at serbisyo. Mayroon pang ang staff na nakakapagsalita ng Czech at matapos maunawaan ang aming background, ipinakilala niya sa amin ang mga produktong Pilipino na may kaugnayan sa tradisyonal na sining ng Czech. Si Chairman Novak ay partikular na nagpakita ng interes sa seksyon ng mga legacy na kumpanya ng Pilipinas. Namangha siya sa bilang ng mga kumpanyang pinamamahalaan ng pamilya sa loob ng mahabang panahon tulad ng isang kumpanya ng paggawa ng barong na nagpapatuloy sa loob ng 100 taon, isang 80 taong gulang na gumagawa ng sarsa at isang 70 taong gulang na panaderya. Sinabi niya na bagamat may mga negosyo ng pamilya rin sa kanyang bansa, bihira na napakaraming matatandang kumpanya ang nagpapatuloy hanggang sa modernong panahon. Para sa tanghalian, bumisita kami sa isang legacy restaurant sa Maynila na itinatag noong 1936. Isang tradisyonal na ang manager na sumalubong sa amin ay detalyadong ipinaliwanag ang kasaysayan at tradisyon ng restaurant. Habang nagsasalita ang manager tungkol sa kahulugan ng pagpapanatili ng parehong lasa sa parehong lokasyon sa loob ng halos 20 taon, taimtim na nakinig ang mga kliyente. Natutunan nila na hindi lamang ito tungkol sa paghahain ng pagkain, kundi tungkol sa pagpapatuloy ng tradisyon at pagbuo ng tiwala sa mga customer sa paglipas ng mga henerasyon. Si Mr. Svoboda ay partikular na naantig sa puntong ito. Bilang isang kumpanyang gumagawa ng tradisyonal na sining ng crystal glass, alam niya mismo kung gaano kahirap ang pagpasa ng tradisyon. Namangha siya na sa Pilipinas. Maraming mga legacy na kumpanya ang patuloy na nag-innovate habang pinapanatili ang tradisyon. Sa hapon, bumisita kami sa isang paggawaan ng tradisyonal na sining sa Paete, Laguna. Nagkaroon kami ng pagkakataong makita ang isang dalubhasang manlililok ng kahoy habang nagtatrabaho. Ang mga kliyente ay napahanga sa galing ng kamay ng craftsman na 60 taon nang nasa larangang ito. Maingat na ipinaliwanag ng craftsman ang bawat proseso. Mula sa pagpili ng kahoy hanggang sa anggulo ng paglilok, lahat ay batay sa karanasan at intuisyon ng craftsman. Naroon ang kagandahang kayang likhain lamang ng kamay ng tao, hindi ng makina. Lalo na si Mr. Svoboda bilang isang kasamahan sa sining ng paggawa ay humanga sa mataas na antas ng kasanayan ng mga Pilipinong craftsman. Sinabi niya na bagamat sikat sa buong mundo ang Bohemian Crystal ng Czech, may kakaibang aesthetic ang sining ng paglililok sa Pilipinas at maraming dapat matutunan. Pagkatapos ng tour sa paggawaan, nagkaroon kami ng pagkakataong makipag-usap sa craftsman. Ikinuwento niya ang kanyang dahilan sa pagiging dedikado sa iisang trabaho sa loob ng 60 taon, ang pagpasa ng teknolohiya at ang kanyang pilosopiya sa trabaho. Sinabi ng craftsman na ang halaga ng pagiging dalubhasa sa isang bagay sa buong buhay ay hindi matatawaran. Ang paglikha ng isang gawang magpapasaya sa aking mga customer ang kahulugan ng aking buhay, sabi ng craftsman na lubos na nagpaantig sa mga kliyente. Sinabi nila na natutunan nila mula sa craftsman na ito na bagamat mahalaga ang kita, ang tunay na negosyo ay ang magkaroon ng pride sa iyong trabaho at magbigay ng pinakamahusay na kalidad para sa mga customer. Sa gabi, bumisita kami sa punong tanggapan ng San Miguel Corporation sa Mandaluyong. Nagkaroon kami ng pagkakataong mag-tour sa pasilidad ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Timog Silangang Asya. Sa showroom, bukod sa pagpapakita ng kanilang mga produkto, detalyado nilang ipinaliwanag ang pilosopiya ng pamamahala at sistema ng produksyon ng San Miguel. Ang pinakaimpresibo ay ang konsepto ng malasakit. Natutunan namin ang tungkol sa kultura ng patuloy na pagmamalasakit, isang sistema kung saan bawat empleyado ay aktibong nakikilala ang mga problema at nagmumungkahi ng mga solusyon. Naunawaan namin na ito ay hindi lamang isang paraan ng pamamahala ng produksyon,
kundi isang kultura ng korporasyon mismo. Si Mr. Havel, na may mahabang karanasan sa industriya ng turismo, ay napagtanto na ang konsepto ng malasakit ay maaaring ilapat din sa industriya ng serbisyo. Sinabi niya na nakakuha siya ng bagong pananaw sa kahalagahan ng pakikinig sa boses ng customer at patuloy na pagpapabuti ng serbisyo. Sa umaga ng ikalawang araw, bumisita kami sa isang organisadong merkado tulad ng Salcedo Saturday Market. Bagamat kilala bilang isang weekend market, ang pinakanamangha sa mga kliyente ay ang sistema ng pamamahala nito. Humanga sila na ang isang malaking merkado kung saan libu-libong produkto ang dinadala araw-araw ay perpektong organisado at pinapatakbo. Habang pinapanood namin ang proseso ng pagbebenta, namangha sila sa transparency at pagiging patas ng pagpepresyo. Lahat ng transaksyon ay bukas sa publiko at walang puwang para sa manipulasyon ng presyo. Ang kontrol sa kalidad ay mahigpit din at naramdaman nila ang mataas na kamalayan sa kaligtasan ng pagkain. Para sa tanghalian, kumain kami ng sariwang pagkaing dagat sa isang dampa restaurant. Ang pagkaing inihain ng chef sa harap namin ay parang isang likhang sining. Mula sa pagpili ng isda hanggang sa paraan ng pagluto, lahat ay may dedikasyon. Sinabi ng chef na 50 taon na siyang nagluluto. Ang kanyang misyon ay pumunta sa palengke tuwing alas 4 ng umaga para piliin ang pinakamahusay na isda at ihain ang pinakamasarap na pagkain sa kanyang mga customer. Ang diwa ng pagiging dalubhasa na ito ay lubos na nagpaantig sa mga kliyente. Sa hapon, bumisita kami sa Tagaytay. Habang ang mga kliyente ay namangha sa tanawin ng Bulkang Taal, mas humanga sila sa teknolohiya ng konstruksyon. Humanga sila sa teknolohiyang nagpapahintulot sa pagtatayo ng matitibay na gusali at hotel sa isang lugar na may aktibong bulkan. Ang tanawin ng Metro Manila mula sa viewing deck ay nakamamangha. Ang lawak ng lungsod na umaabot hanggang sa abot ng tanaw, ang maayos na pagkakahati-hati ng mga kalye at ang pagkakaroon ng mga luntiang parke ay nagpakita ng kahusayan ng urban planning. Si Chairman Novak, na matagal nang nasa industriya ng konstruksyon, ay partikular na nagpakita ng interes sa pagiging planado ng urban development ng Metro Manila. Sinabi niya na hindi ito isang lungsod na umunlad ng walang kaayusan, kundi ang resulta ng planadong pag-unlad na may pangmatagalang pananaw na lumikha ng magandang cityscape na ito. Sa ikatlong araw, nagplano kami ng isang day trip sa Vigan. Habang papunta kami sa Vigan sakay ng isang marangyang bus, humanga ang mga kliyente sa kahusayan ng sistema ng transportasyon. Namangha sila sa kaligtasan at kaginhawahan ng paglalakbay. At higit sa lahat, sa pagiging nasa oras nito. Sa Vigan, bumisita kami sa Calle Crisologo, isang lugar na may higit sa 600 taong kasaysayan. Humanga sila sa taas ng teknolohiya ng arkitekturang Kastila at sa halaga ng kultura na napanatili sa loob ng mahabang panahon. Lalo silang namangha na sa kabila ng pagiging komersyalisado bilang isang tourist spot, hindi nawala ang tradisyon at kultura. Sa hapon, bumisita kami sa isang pagawaan ng tradisyonal na abel na hinahabi sa Vigan. Nakinig kami sa mga kwento ng mga craftsman na nagpasa ng tradisyonal na sining ng paghahabi hanggang sa kasalukuyan sa loob ng daan-daang taon. Lubos na humanga ang mga kliyente sa kung paano sila patuloy na nag-innovate sa pamamagitan ng pagsasama ng mga bagong teknolohiya at disenyo habang pinapanatili ang tradisyon. Ang pinakaimpresibo ay kung paano ang mga nakababatang craftsman ay naghahanap ng mga bagong paraan ng pagpapahayag habang pinag-aaralan ang tradisyonal na teknolohiya. Natutunan namin na ang tradisyon ay hindi lamang tungkol sa pag-iingat ng mga lumang bagay, kundi tungkol sa pag-unlad nito alinsunod sa panahon. Sa gabi, bumalik kami sa Maynila mula Vigan. Sa loob ng bus, pinag-usapan namin ng mga kliyente ang kanilang mga karanasan sa araw na iyon. Nagpahayag sila ng malalim na paggalang sa lalim ng tradisyonal na kultura ng Pilipinas at sa pagsisikap ng mga taong nagpasa nito hanggang sa kasalukuyan. Ika-4 na araw, ang huling araw. Sa kahilingan ng mga kliyente, muli kaming bumisita sa isang legacy na kumpanya sa Maynila. Sa pagkakataong ito, bumisita kami sa isang panaderya na itinatag noong 1912 upang malaman kung paano nagpatuloy ang isang negosyo ng pamilya na may higit sa 100 taong kasaysayan hanggang sa kasalukuyan. Nagkaroon kami ng pagkakataong makausap mismo ang ika-4 na henerasyong may-ari. Ikinuwento niya ang sikreto ng pagpapatuloy ng negosyo sa paglipas ng mga pagbabago sa panahon, mula sa panahon ng mga Amerikano, Hapon,
hanggang sa kasalukuyan. Ang pinakaimpresibo ay ang kanyang mga salita. Ang pundasyon ng isang pangmatagalang negosyo ay ang pagbuo ng tiwala sa mga customer sa paglipas ng maraming henerasyon. Natutunan namin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga relasyon sa customer mula sa isang pangmatagalang pananaw sa halip na ituloy ang panandaliang kita. Ikinuwento rin ng may-ari ang kanilang mga karanasan sa paglampas sa maraming paghihirap tulad ng giyera at mga krisis sa ekonomiya. Sa anumang mahirap na panahon, ang tanging paraan upang mapanatili ang tiwala ay ang patuloy na magbigay ng pinakamahusay na serbisyo sa mga customer nang hindi isinasakripisyo ang kalidad, sabi niya. Lubos na humanga ang mga kliyente sa pilosopiya ng pamamahala ng legacy na kumpanyang ito, lalo na si Chairman Novak na nagsabing nakakuha siya ng maraming ideya na magagamit niya sa pamamahala ng kanyang sariling kumpanya ng serbesa. Sa hapon, bilang huling destinasyon, bumisita kami sa isang maliit na pabrika sa isang industrial park sa labas ng Maynila. Isang maliit na kumpanya na may mga 10 empleyado lamang, ngunit gumagawa ng mga precision parts na may world-class na kalidad. Ipinaliwanag ng may-ari ng pabrika ang lakas ng industriya ng pagmamanupaktura ng Pilipinas. Natutunan namin na hindi lamang malalaking kumpanya, kundi pati na rin ang mga maliliit na pabrika tulad nito na may mataas na teknolohiya ang sumusuporta sa pandaigdigang industriya ng pagmamanupaktura. Ang pinakaimpresibo ay ang mataas na antas ng kasanayan ng mga craftsman na nagtatrabaho sa pabrika. Namangha ang mga kliyente sa kanilang kakayahang gumawa ng mga precision parts gamit ang kamay na hindi kayang gawin ng makina. Ipinaliwanag ng may-ari ng pabrika na kailangan ng hindi bababa sa 10 taon ng pagsasanay upang matutunan ang kasanayang ito. Ngunit sinabi niya na lahat ng mga craftsman ay may pride sa kanilang trabaho at nakakahanap ng katuparan sa paglikha ng pinakamataas na kalidad sa mundo. Naunawaan ni Mr. Svoboda na ang ganitong kultura ng craftsmanship ang pinagmumulan ng competitiveness ng industriya ng pagmamanupaktura ng Pilipinas. Humanga siya na sa halip na gumawa lamang ng mura at maramihan, itinataguyod nila ang kanilang posisyon sa pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng mga dekalidad na produkto. Sa gabi, oras na para pumunta sa Naya. 4 na araw na pananatili at sila ay nakatakdang sumakay ng alternatibong flight patungong Vietnam. Ngunit, ang mga ekspresyon sa mukha ng mga kliyente ay ganap na naiiba sa emosyon na mayroon sila noong una silang dumating. Sa bus papuntang Paliparan, ang sinabi ni Chairman Novak ay nananatili sa aking puso. 40 taon na akong nagnenegosyo sa buong mundo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang bansa na may ganito kaperpektong kultura ng korporasyon. Ang Pilipinas ay isang tunay na business powerhouse na dapat nating matutunan. Ang ibang mga kliyente ay nagpahayag din ng parehong damdamin. Ang saloobin ng mga kumpanyang Pilipino na nagpapatuloy sa pag-innovate habang pinapanatili ang tradisyon ay isang bagay na dapat tularan ng ating mga kumpanya sa Czech, sabi ni Mr. Svoboda. Ang kanilang lubos na pag-una sa customer ay isang bagay na dapat nating matutunan bilang mga nagtatrabaho sa industriya ng serbisyo, sabi ni Mr. Havel. Kahit sa proseso ng pag-alis sa NAIA, nakatanggap kami ng mahusay na serbisyo hanggang sa huli, bagamat kailangan ng komplikadong proseso dahil sa pagbabago ng schedule dahil sa problema sa eroplano, magiliw na tinulungan kami ng mga staff ng Paliparan. Nagpahayag ng malalim na pasasalamat ang mga kliyente sa pare-parehong mataas na antas ng serbisyo na kanilang natanggap mula pagdating hanggang pag-alis. Sa sandaling lumipad ang eroplano, habang pinagmamasdan ang tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana, ang mga kliyente ay may malungkot na ekspresyon. Isang hindi inaasahang pagtigil sa Pilipinas, ngunit ito ang pinakamahalagang 4 na araw ng aking buhay, sabi nila. Pagdating sa Prague, agad na nagkaroon ng malaking epekto. Ang kwento ng kanilang karanasan sa Pilipinas, na isinalaysay ng mga kliyente sa mga reporter sa Paliparan, ay malawakang iniulat sa media ng Czech, lalo na ang pahayag ni Chairman Novak. Dapat matuto ang Czech Republic mula sa Pilipinas, ay naging headline at yumanig sa komunidad ng negosyo sa Czech. Ang pinakamalaking pahayagan sa ekonomiya ng Czech, ang Hospodářské noviny, ay naglathala ng isang artikulo sa front page na may headline na Ang Himala ng Pilipinas. Hindi pa naganap na ang mga negosyanteng Czech na matagal nang naniniwala sa Eurocentrism ay pumuri ng ganito sa isang bansa sa Asya.
Isang emergency meeting ang ginanap sa Prague Chamber of Commerce kung saan tinalakay ang mga hakbang upang pag-aralan ang kultura ng korporasyon ng Pilipinas. Napagpasyahan na kagyat na kailangan ng pag-aaral sa mga paraan ng pamamahala ng mga legacy na kumpanya, ang pagpasa ng kultura ng craftsmanship at ang pagpapabuti ng serbisyo sa customer. Kumilos din ang gobyerno ng Czech. Inanunsyo ng Ministry of Industry and Trade na isasaalang-alang nila ang pagpapakilala ng mga patakaran sa maliliit at katamtamang laking negosyo ng Pilipinas. Tumataas ang panawagan na matutunan ang know-how ng Pilipinas, lalo na sa pagsuporta sa pagpapatuloy ng mga tradisyonal na industriya at mga programa sa pagsasanay para sa mga kasanayang pang-craftsman. Nagkaroon din ng pagbabago sa sektor ng edukasyon. Itinulak ng Prague University of Economics and Business at ng Brno University of Technology ang pagtatatag ng isang Institute for Philippine Management Studies. Ang layunin ay pag-aralan ng akademiko ang mga sikreto ng pamamahala ng korporasyon ng Pilipinas at ilapat ito sa pag-unlad ng mga kumpanya sa Czech. 6 na buwan ang lumipas, isang delegasyon mula sa Czech Republic ang ipinadala. Isang malaking delegasyon na binubuo ng mga opisyal ng gobyerno at mga ehekutibo ng korporasyon ang dumating sa Pilipinas upang personal na maranasan at matutunan ang mga advanced na sistema ng korporasyon. Ang resulta ng kanilang pagbisita ay nagdulot din ng malaking epekto sa buong Europa. Ngayon, 1 taon na ang nakalipas. Regular kong sinusuportahan ang mga kumpanyang Czech sa Pilipinas dahil ang karanasang iyon ay ganap na nagpabago sa aking buhay bilang isang interpreter. Sa tuwing darating ako sa Naya, sariwa pa rin ang alaala ng pagkamangha noong araw na iyon at lalo pang lumalalim ang aking paggalang sa bansang Pilipinas. Ang pinakanakagugulat na pagbabago ay ang reaksyon ng mga kliyente. Ang mga kumpanyang Czech na dating maingat sa pagpasok sa merkado ng Asya ay ngayon ay aktibong isinasaalang-alang ang pagpasok sa merkado ng Pilipinas. Lalo na sa mga ehekutibo sa Europa, ang interes sa Pilipinas ay sumabog. Nakikipag-ugnayan pa rin ako sa mga kliyente mula noong araw na iyon. Si Chairman Novak ay muling bumisita sa Pilipinas noong nakaraang taon, ngunit sa pagkakataong ito, kasama niya ang kanyang Board of Directors at nanatili sila ng 2 linggo upang mas malalim na pag-aralan ang kultura ng korporasyon ng Pilipinas. Sa isang liham na ipinadala niya pagka-uwi, isinulat niya, "Ang Pilipinas ay parang aking pangalawang tahanan." Inimbitahan ni Mr. Svoboda ang mga Pilipinong craftsman sa Czech Republic at nagpapatakbo ng isang technical exchange program para sa mga crystal glass craftsman. Sinabi niya na natututo sila ng know-how sa pagpasa ng tradisyonal na teknolohiya at pagpapabuti ng kalidad. Narinig ko rin ang balita na ang kalidad ng produkto ng kanyang pagawaan ay makabuluhang bumuti. Ang kumpanya ng turismo ni Mr. Havel ay nagpakilala ng Filipino-style na hospitality training bilang isang regular na curriculum. Ang antas ng serbisyo at pagiging detalyado ng mga empleyado ay makabuluhang bumuti at ang customer satisfaction ay umabot sa pinakamataas na antas. Ipinagmalaki niya na kahit ang ibang mga kumpanya ng turismo sa Europa ay dumarating upang mag-aral mula sa kanila. Ang pinakanakakabagbag damdamin ay kung paano ipinakikilala ng mga taong ito ang Pilipinas sa mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi lamang nila ibinabahagi ang kagandahan ng Pilipinas sa kanilang mga kaibigan at pamilya, kundi inirerekomenda rin nila ang pakikipagtulungan sa mga kumpanyang Pilipino sa mga taong nakakasalamuha nila sa negosyo. Dahil dito, madalas kong makasalamuha sa mga flight patungong Pilipinas ang mga kliyenteng ipinakilala nila. Sa loob ng 15 taon bilang isang interpreter, nakilala ko na ang mga negosyante mula sa iba't ibang bansa, ngunit wala pang bansa na may perpektong sistema ng negosyo at mainit na pagkatao tulad ng Pilipinas. Mayroong isang espesyal na bagay na hindi maipaliwanag ng advanced na teknolohiya o kahusayan lamang. Ito ay ang punto kung saan ang pag-aalaga at paggalang sa mga tao ay natural na nakapaloob sa buong kultura ng negosyo. Ang pagmamalasakit ng mga Pilipino sa kanilang mga kasamahan at ang diwa ng komunidad ay tunay na espesyal. Isang kultura kung saan iniisip ang kapakanan ng lahat kaysa sa pansariling interes. Isang puso na itinuturing na natural ang pagtulong sa mga nangangailangan at isang kalooban na patuloy na magsikap para sa pagpapabuti. Ang lahat ng ito, sa tingin ko, ang nagtutulak sa Pilipinas na maging isang tunay na business powerhouse. Ako ngayon ay isang matatag na tagapagtanggol ng Pilipinas.
Ibinabahagi ko ang kagandahan ng Pilipinas sa aking mga kasamahang interpreter at hinihikayat ko ang mga kliyente na palawakin ang kanilang negosyo sa Pilipinas, lalo na sa mga may-ari ng tradisyonal na industriya at pagmamanupaktura. May kumpiyansa kong sinasabi kung gaano karaming aral ang matututunan sa Pilipinas. Sa personal, hindi ko malilimutan ang pagkamangha na naramdaman ko sa Pilipinas. Ang karanasan kung saan ang aking pag-aalala noong nag-emergency landing dahil sa problema sa eroplano ay naging malalim na paghanga sa loob ng 4 na araw ay isa sa pinakamahalagang alaala sa aking buhay. Personal kong naranasan kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng mainit na puso at diwa ng pagiging dalubhasa ng mga Pilipino. Bilang isang interpreter, naglakbay ako sa buong mundo at nakita ang maraming kultura ng negosyo. Ngunit wala pang bansa na nakamit ang ganitong perpektong pagkakatugma tulad ng Pilipinas. Ang pagkakatugma ng advanced na teknolohiya at tradisyonal na kultura, ang pagkakatugma ng kahusayan at pagiging makatao, ang pagkakatugma ng individual na kalayaan at diwa ng komunidad, lahat ng ito ay natural na magkakasama sa lipunang ito. Lalo na ang kultura ng craftsmanship at ang kultura ng tuloy-tuloy na pagnenegosyo ay tunay na kahanga-hanga. Isang lipunan kung saan ang mga kumpanyang may daan-daang taon ay karaniwan at ang pagpasa ng tradisyonal na teknolohiya hanggang sa kasalukuyan ay isang natural na bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang ganitong pangmatagalang pananaw sa pamamahala ay isang espesyal na katangian na hindi makikita sa ibang mga bansa, isang bagay na natatangi sa Pilipinas. Patuloy kong gagampanan ang aking papel bilang tulay sa pagitan ng Pilipinas at Europa. Umaasa akong mas maraming ehekutibo sa Europa ang makakaalam ng tunay na katangian ng Pilipinas at ang kahanga-hangang kultura ng negosyo ng Pilipinas ay lalaganap sa buong mundo. Ang emergency landing dahil sa problema sa eroplano noong araw na iyon ay ang pinakamagandang regalong nagpabago sa aking buhay. Ito ay isang mahalagang karanasan na nagturo sa akin tungkol sa bansang Pilipinas at sa kabutihan ng mga Pilipino. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nakinig sa kwentong ito at umaasa akong balang araw ay mararanasan niyo rin ang parehong paghanga na naranasan ko sa Pilipinas. Sa lahat ng karanasang ito, ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko ay ang kahulugan ng isang tunay na business powerhouse. Natutunan ko sa Pilipinas na hindi ka magiging isang business powerhouse sa pamamagitan lamang ng matataas na gusali at cutting-edge na teknolohiya. Ang tunay na business powerhouse ay isang bansa na bumubuo ng isang kultura ng negosyo kung saan ang mga customer ang inuuna, ang kalidad ang hinahabol at lahat ng stakeholder ay iginagalang, at ang Pilipinas ay eksaktong ganoong bansa. Ang pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya ay kamangha-mangha. Ngunit ang mas naging impresibo ay ang kanilang taimtim na saloobin sa negosyo. Isang kultura ng negosyo na natural na gumagalang sa mga craftsman, nagpapahalaga sa tradisyon at nagbibigay diin sa pangmatagalang relasyon ng tiwala. Ang pagbuo ng ganitong kapaligiran sa pagnenegosyo ang pinakamalaking tagumpay ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng kwento ngayon, umaasa akong nagkaroon din kayo ng mga bagong tuklas tungkol sa kultura ng negosyo ng Pilipinas. At kung may pagkakataon, sana ay personal ninyong bisitahin ang Pilipinas at ibahagi ang paghangang naranasan namin ng aking mga kliyenteng Czech. Ang Pilipinas ay handang salubungin kayo ng may ngiti. Maraming salamat.